Hello guys! Hello! Basta kayong lahat and welcome back sa aking YouTube channel! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe me at click mo na rin dyan yung bell notification para lagi kang updated sa aking mga ina-upload na videos na kagaya ng mga ganito. Samot-sari lang po yung aking mga ina-upload kung ano lang pa iniisip ko. Kung usually, ang mga maraming na-upload ko ay yung mga about dito sa Qatar. So, a few days ago, nagbasa ako sa ating mga comment. May mga comment na nabasa ko na hindi ko napansin na may 6 days ago or 1 month ago na pala yung kanilang mga katanungan dito sa aking YouTube channel. Kaya naisip ko, naggagawan ko na lang siya ng vlog para kung sino man ang makapanood dito sa aking video for today ay sana makatulong po ako sa kanila sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang mga katanungan. A few moments later. Ayan, magbabalik na tayo guys sa ating mga sasagutan dito sa ating mga comment. So, ang ginawa ko na, sinulat ko na sa isang papel para magkasunod-sunod na lang na ating sasagutan. So, may mga ilang ano lang tayo dito, may mga ilang mga katanungan tayo ng ating mga kababayan na nais nating sagutin para naman makatulong sa kanila. Sana po kung sino po yung nakakarinig or nakakabasa na po dito, ay nakakapanood po dito sa ating video ngayon ay maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aking YouTube channel. Sana po patuloy niyo po akong suportahan. So, wag na po nating patagalin. Ito po ay mga ilang piraso lang. 1, 2, 3, 4, 5. May mga 5 tao lang yung nabasa natin na nagtatanong sa ating mga in-upload na a few months ago. So, hindi ko na sinulat dito kung sino yung mga kung sino yung pangalan ng nagtatanong. So, umpisahan po natin dito sa isa. Ang tanong po niya is, ma'am, tanong lang po, hindi ba sila stricto sa pagkain dyan or sa luto? Ito po yung 1 day ago pala na question to, is kaya ito yung inuna ko. So, kung sino man to, shout out sa kanya. Dito po sa pagkain po sa Qatar ay depende po sa amo. Kasi usually sa Qatar ay ang isang pamilya ay marami silang katulong. So ang katulong nila usually pang mayaman yung mapuntahan mo, may katulong doon na 5 yung katulong nila, may 4. Usually sa isang pamilya 2 talaga yung pinakamarami ang pinaka limit na katulong doon. So pag diyan ka sa Qatar, hindi mo makikita or limit yung makita mo na mag-isa lang talaga ang katulong. Karamihan talaga marami yung katulong nila. So, ang ano dyan, yung kahit marami yung katulong ay iba-iba naman yung kanilang trabaho. At iba-iba po yung magiging kasama mo doon. So, depende po sa amo mo kung gusto niyo talaga yung Pinay. Gusto nila yung Pinay, tapos ibang lahi. Yung mga ibang lahi na doon ay mga Indonesian, mga Sri Lanka, mga ganyan. Ibang lahi yung mga itim. So, ayan, kahit pa magkaiba yung mga lahi ng mga katulong doon ay hindi pare-pareho po yung kanilang trabaho. So, usually yung isa siyang tagaluto, yung isa siyang tagalinis, tagaplancha. So, alternate lang po yan. Tapos, yung mga iba pa nga, may mga ibang amo din sa Qatar na kumukuha din sila ng ng tagalinis lang, yung cleaners lang, ganun. Pero usually talaga, ang ano doon ay iba-iba yung kanilang trabaho. So, kung yung tagaluto ay iba nga yung trabaho, siya yung nagdedepende, siya yung bahala kung ano yung ibibigay niya o gaano karami yung bibigay na pagkain dyan sa mga kasama niya. So, meron din yung ibang amo na stricto, kakain muna sila kung ano yung tirang pagkain nila sa tanghali o sa gabi, yun ay ibibigay nila sa kanilang katulong. Kagaya po dun sa Qatar, kasi iparemind ko lang po sa inyo na wala na po ako sa Qatar, andito na po ako sa Pilipinas, pero patuloy pa rin po akong sumasagot sa inyong mga katanungan regard po sa Qatar. So, kagaya po sa akin, galing ako sa Qatar, usually yung mga tira-tira ng mga amo, yun ang kinakain namin. Pero, limit dyan ay pag may mga party. Pag nagpapaparty yung mga amo namin sa Qatar, marami talaga yung handa nila, sinosobrahan nila kasi binibigay nila sa amin yung tira
Hindi lang sa amin, pati sa mga driver. So, may mga employer din sa Qatar na stricto talaga sila sa pagkain o sa luto. Lalo na sa luto, Diyos ko, pag sa luto, may mga kuripot, may mga ibang employer din na sagana sila sa pagbigay ng lulutuin. So, ginagawa nila yung tagaluto na lang yung pumupunta na namamalengke, sila na lang nagbabadget sa lulutuin nila. So, ayan po, nasagot na po natin yung unang katanungan. So, sana po maliwanag po sa inyo sa pagsagot ko po sa inyong katanungan at maraming salamat po. At pangalawa na po nating sasagutin ay ito. Gaano po kalaki ang efficacy oil na dadalhin? Pwede po ba ang mas malaki? It's 4 days ago po na tanong po ng ating kababayan. So, ang efficacy oil po na dadalhin, wala pong problema, pwede po kayo magdala dyan. Pero, may limit po yan, dapat hindi bababa ng 75. Ang pagkakaalam ko, 75 ml ba yun? So, example natin dito sa pabango na to. So, gaya ng pabango na to, yan, mga ganyan lang kalakihin. So, hindi ko po mabanggit, hindi ko po masabi kung ilang ml po yung ano nito, yung kailangan ang pinaka malaki nito, yan. Kasi pag 100 ml na, parang yun ang alam ko na bawal. Dapat below 100 ml lang. Yung maliit lang. Ang gawin mo, kuha ka na lang ng maliit na lagayan ng ganyan, yung mga plastic, dun mo na lang ilagay kung pwede mong mai-transfer doon para sure na hindi kukunin doon sa immigration, doon sa airport yung kukunin mong efficacy oil. Saka kahit yung efficacy oil, kung balak ka nang mag-travel papunta sa Qatar, kung ba may ticket ka na, kahit hindi ka na magdala ng efficacy oil, marami sa Qatar ang efficacy oil na bibilhin. Siya rin lang naman yon para hindi ka na hassle na magdala. Kasi maraming mabibili kahit saan, sa mga bakala, sa mga stores sa malalaki, yung mga malls, marami, kalat-kalat lang yung mga pagbibihan ng mga efficacy oil. Saka remind ko lang po sa inyo, magdala po talaga kayo ng efficacy oil, or kasabi ko, wag na kayo magdala, bili na lang kayo. Yun, bili na lang kayo. Pero kailangan talaga ng efficacy oil para at least kung yung madatnan nyo man na amo ay mahirapan kayo sa trabaho, may panghilot kayo sa buong katawan nyo. Okay? Yun lang po yung masabi ko dyan sa question ng ating kabayan. So, dito na tayo sa pangatlong katanungan. Good morning po. Tanong lang po, misis ko po, 3 months na siya sa Riyadh. Sa Riyadh naman siya, hindi siya sa Qatar. So, okay. At binalik siya ng amo sa agency. Gusto po niyang umuwi. Tapos, yung agency dito sa Pinas, ayaw uwiin. So, 3 months pa lang si kabayan sa kanyang amo. So, hindi na niya nakayanan. So, ang pagkakaalam ko dyan, pag naka 3 months ka na ay hindi ka na ata pwedeng umuwi. Parang ganon. Hindi ako sigurado ha kung ganon kapag naka 3 months ta. Tapos kung gusto mong umuwi, parang ikaw ata yung magbabayad sa agency. Parang ganon ba? Hindi ko masyadong maliwanagan itong question ni kabayan na ganito. Si agency niya uuwi, tapos yung agency dito sa Pinas ayaw uwiin. Much better na lang po kabayan na mag-open ka na lang siguro sa amo mo na gusto mo nang umuwi. Kung kaya mo rin naman na bayaran yung gusto nilang ipabayad sa'yo, you can go. Pwede na yun kung kaya mo lang. Pero kung sa akin lang naman, tiisin mo na lang kasi nandyan ka pa lang sa ano yan eh, sa ano bang tawag doon, sa parang ano pa lang yun, parang nag-a-adjust pa lang yung katawan mo sa environment na napuntahan mo. So kung naka 6 months ka na siguro, baka nakaka-adjust ka na rin hanggang unti-unting mag-a-adjust yung katawan mo sa trabaho na nadatnan mo yan sa employer mo. Kasi usually yung mga agency talaga ayaw nilang basta-basta pinapauwi yung mga nakuha nilang mga aplikante, kasi parang hindi ko alam kung ano ba yung napag-usapan ng agency sa kayong employer. So, depende na lang dun siguro yun. So, dapat sana yan, yung agency yung magsasabi dun sa employer na yung si aplikante ay gusto nang umuwi, di ba? Dapat ganon. Pero, iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung mga agency, hindi pare-pareho. May mga agency na pinapabayaan lang nila yung kanilang aplikante. Tapos, may mga agency din na kahit matagal ka na nandun sa amo, ina-update ka pa rin buwan-buwan kung kumusta.
O, di ba? Hindi ba si pare-pareho? So, ganoon na lang po siguro gawin mo kabayan. Mag-open ka na lang sa amo mo kung kaya mo. Pero kung ako po sa inyo, kung ako lang po sa inyo ay tiisin mo na lang muna. Tiisin mo na lang muna dyan hanggang kaya mo pa, hanggang di ka naman sinasaktan, hanggang pinapasahod ka naman, pinapakain ng husto, tiisin mo na lang. Okay? Dumako na po tayo sa ating next question. As lang po, lapit ko na rin mag-flight. Sabi kasi sa briefing, iwasang magipag-usap sa baba o tumingin sa kanilang mga mata. Pwede rin po ba pati sila ay babatiin sa umaga? Ano ba yun? Pwede rin po ba pati sila ay babatiin sa umaga? Sa tagal ko na po din sa Qatar, ganyan yung na-observe ko sa mga amo lalaki sa Qatar. So, bawal niyang magipag eye-to-eye contact pag nagipag-usap nila. Pero syempre tayo naman kapag nagipag-usap tayo sa mga amo natin, di naman natin maiwasan magipag eye-to-eye contact sa kanila kapag yung di ba? Kapag yung importante nga sabihin mo sa kanila. Alangan naman tayo na magipag-usap, ganyan lang tayo. Yan tayo. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, doon sa Qatar, doon sa kapatid ng amo ko, yung friend ko doon na kapatid ng amo ko, yung amo niya, kapag yung friend ko nakikipag-usap doon sa amo niyang lalaki, yung lalaki talaga nakayuko ganyan, pero yung friend ko taas lang yung mukha niya sa kanya, kung baga nakikipag-eye-to-eye sa kanya, pero yung lalaki pag nakikipag-usap dun sa friend ko, pababa yung mukha niya ganyan, nakikipag-usap, or kahit may inaabot siya ganyan, binababa niya yung mukha niya ganyan siya mag-abot. So may mga amo siguro pa rin na ganun, pero syempre hindi nga natin maiwasan magipag-eye-to-eye contact sa mga amo pang nagpag-usap. Pero mas maganda pa rin na sundin na lang natin yung briefing nung nag-briefing sa atin para hindi po tayo magka-problema. Kasi yung sa Qatar, ang daming mga amo pa rin yung mga yung mga selosa doon. Mga selosa, lalo na yung mga among nandun lang sa bahay, walang trabaho. Yun yung mga among selosa. Para hindi na lang tayo magka-problema, sundin na lang natin, huwag na lang tayo mag-eye to contact sa kanila. Pero siguro kapag yung babatiin sila sa umaga, parang okay lang din naman kapag yung batiin mo sila, parang lang naman yun, di ba? Parang respect, paggalang natin sa ating mga amo. Siyempre, batiin mo sila sa umaga, huwag ka na lang eye contact. Pagkasulubong kayong dalawa, hello sir, good morning, tapos pag magkalayo na kayo, parang wala na lang nangyari. So, ganun. Okay na lang yun. Wala naman siguro masama yung mag-good morning sa umaga, yung batiin mo sila sa umaga. Kasi ganun din naman ako sa una, dating ko sa amo kong lalaki noon, binabati ko siya ng good morning, good afternoon sir. Pating babae, ginagawa ko rin yun. Good morning, good afternoon sir, hi madam. Ganun. So, sige, ganun po yon. Sana po maliwanag po sa iyo. So, dito naman tayo sa ating last question. Sis, ako 7 days pa lang gusto ko na umuwi. Naku, gusto na umuwi na kabayan, 7 days pa lang niya. Ano kayong problema niya? Pwede po ba yon? Di ba muna ako di pa naman ako pinamedical dito at wala pa din akong ikama. Parang mahirap po yung ganun. Yung 7 days ka pa lang tapos wala ka pang ikama, gusto mo nang umuwi. Sayang naman yun kabayan, pag uuwi ka na, tapos 7 days mo na, 1 week ka na dyan, tapos uuwi ka na. Ituloy mo na lang yun. So, parang mahirap kayong pauwiin eh. Hindi ko lang alam, wala akong idea dito sa question na to. Kasi wala pa daw siyang ikama, hindi pa siya pinamedical. So, ganun na rin yung advice ko. Siguro, kausapin mo yung agency mo. Kausapin mo yung agency mo kung ano yung sabihin nila. Pero alam ko na yung sagot nila sa yung mga pagalitan ka pa niyan. So, i-push mo na lang kabayan. I-push mo na lang, huwag ka na lang umuwi. I-try mo muna kasi kahit mahirap, ganun talaga yung buhay abroad, mahirap talaga. Pero kapag nakasanayan mo naman na yung araw-araw, pag naka-adjust naman yung katawan mo, madali na lang yan yung trabaho na nakaka-adapt ka na sa environment dyan sa napuntahan mo. So, kung ako sa'yo, dyan ka na lang muna. Tiisin mo na lang muna. Gawin mo kahit mga isang buwan tiisin. Kung hindi mo kaya, di syempre, yun, magpaalam ka na sa agency mo na gusto mo nang umuwi. So, kasi sayang din naman yung mga gastos mo dyan. Kumbaga, kahit wala kang gastos dyan sa Qatar, o kung ano man magkano yung nagastos mo, ay at least,
pera mo pa rin yun. Meron at meron ka pa rin niyang nagastos kahit konti lang. So, sa hirap ng mag-apply ngayon, sayang naman yan. Kaya kung ako sa'yo, tiisin mo na lang. Okay? So, ayan po, nasagot po na po natin lahat yung ating mga katanungan dito sa ating YouTube channel. So, hanggang na naman po sa huling pagkikita at magtanong lang po kayo dyan, magsulat lang po kayo sa mga gusto nyong itanong at pipilitin po nating sagutin sa pamamagitan po ng paggagawa natin ng vlog. At thank you so much guys sa inyong pag-support lagi sa aking YouTube channel at sana po hanggang sa huli po, andyan pa rin kayo. Huwag niyo po akong iiwanan. At maraming salamat po. Maraming salamat. At ganito na lang po ang ating video. At the end na po. Bye!